Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Dark, at sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako nga pala si Hayden, taga Camarines Norte, at matagal na akong solid listener ng Darker Room. Ilang buwan na rin akong nakikinig habang nagtatrabaho o bago matulog, pero ngayon, ako naman ang may ikukwento. Nangyari ito noong June 4, 2025 lang. Mainit yung araw na yon, tapos may event akong sinalihan. Isang overnight program sa isang malawak na lugar dito sa amin. Maaga pa lang, andoon na ako. Siguro mga alas 9 ng umaga. Yung event, tungkol sa community cleanup. Kinabukasan daw, sabay-sabay kaming pupunta sa designated areas para maglinis. Kaya pinatulog na kami doon para daw hindi na kami mahirapan gumising ng maaga. Sa totoo lang, excited ako. Bukod sa makakatulong ako, makikilala ko pa ang ibang mga tao. Pagsapit ng hapon, mga bandang 6 to 7 p.m, natapos na yung program proper. Nakangiti pa yung host habang nagsasabi ng, "Magpahinga na po kayo, early call time tayo bukas." So ako naman, naghanap na ng matutulugan. May mga dormitoryo sa venue, mga 10 yun. May label na Dorm 1 hanggang Dorm 10. Puno na ang Dorm 1 hanggang 5. Mga kaibigan ko, nagkasya sila sa Dorm 3. Pero gusto ko sana ng medyo tahimik, kaya tinignan ko yung iba pang walang laman. Nakita ko ang Dorm 6, walang tao. Pero ang ganda, malinis, may sariling banyo, may maliit na kusina, at maayos ang mga kama. Pumasok ako. Inilabag ko ang bag ko sa isang kama sa bandang sulok. Tapos naisip ko, tambay muna kaya ako sa labas. Medyo mainit dito sa loob. Umupo ako sa isang bench sa may gilid ng dorm. Suot ang aking earbuds habang nakikinig ng music. Maya-maya, may lumapit sa akin na lalaki. Mga ka-age ko lang yon. Tinapik niya ako sa balikat, kaya tinanggal ko yung earbuds. "Pre, saang dorm ka?" Tanong niya sa akin. Sabi ko naman, sa dorm 6 ako." Napakunot noo siya. Saglit siyang tumahimik. Tapos sabi niya, Ako naman sa dorm 2. Pre, mag-iingat ka dyan ha." Natawa ako ng kaunti. Sabi ko, "Bakit naman?" Lumapit siya ng kaunti. Parang ayaw niyang marinig ng ibang tao yung sasabihin niya. Ang sabi niya, "May nagpaparamdam daw dyan. Nung last event, may babae raw na sinaniban sa dorm 6. Yung mga nakakita, sinasabi na may babae na nakaputi. Pangkasal daw yung suot." Napatahimik ako. Hindi ko alam kung nananakot lang ba siya o seryoso siya. Pero ramdam ko yung bigat sa tono ng boses niya. Tapos bigla siyang ngumiti at sinabi niya na, "Sige pre, pasok na ako. Maaga pa bukas. Pero sinabihan na kita ha." Pagbalik ko sa dorm, hindi ko alam kung bakit parang ang tahimik. Yung kanina, parang normal lang. Pero ngayon, may kung anong kaba sa dibdib ko. Pinilit ko na lang wag isipin. Baka pagod lang talaga ako. Binuksan ko ulit yung music ko. Pinatugtog ko yung favorite playlist ko para mawala yung tensyon. Pero kahit malakas yung beat sa tenga ko, hindi ko maalis sa isip ko yung sinabi nung lalaki. "May nagpapakita raw dyan. Babae na nakaputi." Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Tahimik. Maayos naman. Pero hindi ko maiwasang mapatingin sa mga bintana, sa pinto ng CR, at lalo na sa salamin sa tapat ng kusina. Gabi na, at ito na ang simula ng hindi ko malilimutang karanasan. Pagpasok ko ulit sa dorm 6, parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Kahit wala namang bukas na bintana, pinilit ko pa ring isipin na pagod lang ako, na guni-guni ko lang yun siguro. 9 p.m. na noon. Naisip ko na bago matulog,
Maligo muna ako para presko ang pakiramdam ko. Kinuha ko yung toilet dress, tuwalya at bagong damit. Pumasok ako sa CR. Pagbukas ko ng ilaw, andun agad sa harap ko ang salamin. Hindi ko alam kung ako lang, pero may kung anong kaba ang bumalot sa akin nang makita ko yon. Parang ayokong tumingin, pero napatingin pa rin ako. Sa gilid ng paningin ko, parang may nakatayong babae sa likod ko. Nakaputi, nakatakip ang muka, nakatalikod. Napasinghap ako. Agad akong lumingon, pero wala namang tao. Saglit akong natulala. Pinikit ko yung mga mata ko. Huminga ako ng malalim. Baka pagod lang talaga ako. Baka yung kwento lang ng lalaking nakausap ko kanina naka-impluwensya na sa utak ko. Sabi ko sa sarili ko, kalokohan to. Pinilit ko mag-relax. Naligo ako. Sinabon ko ng maayos ang katawan ko. Nagbuhos ng malamig na tubig at hindi na tumingin pa sa salamin. Pero kahit habang naliligo ako, ramdam ko yung pakiramdam na may nakatingin sa likod ko. Pagkatapos kong maligo, nagbihis na ako at humiga sa kama. Binuksan ko yung phone ko. Nag-scroll lang ako sa Facebook at YouTube habang nakikinig ng lo-fi music. Tinignan ko ang oras. 11:54 PM na pala. Inaantok na ako, kaya isinaksak ko na ang saksakan ng cellphone ko at pinikit ang mga mata ko para matulog. Tahimik ang paligid. Wala akong ibang marinig kundi yung tunog ng electric fan sa gilid at mahinang ugong ng ilaw sa kisame. Unti-unti, nadadala na sana ako ng antok nang biglang may nahulog sa kusina. Parang kutsara o baso. Agad akong nagmulat ng mata. Tumagilid ako. Tinignan ko yung direksyon ng kusina. Hindi ko makita ng buo, pero narinig ko talaga yung tunog. Tumingin ako sa phone. 12:03 AM. Gusto ko sanang bumangon para tignan, pero parang nanigas yung katawan ko. Parang biglang bumigat ang pakiramdam ng buong katawan ko. At doon ko siya nakita, sa may paanan ng kama ko. May nakatayong babae. Nakasuot siya ng puting bestida, pangkasal. Bahagyang nadudumihan ang laylayan. Ang buhok niya ay mahabang itim, basa, nakatakip ang muka. Nakatayo lang siya, walang kibo, hindi gumagalaw. Tumigil ang paghinga ko. Sinubukan kong igalaw ang katawan ko, pero hindi ako makagalaw. Pilit kong gustong sumigaw, pero wala ring lumalabas na boses sa bibig ko. Sleep paralysis ba to? O totoo talaga siya? Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot sa dalawang yon. At sa mga susunod na segundo, unti-unti siyang lumapit sa akin. Hindi ako makagalaw. Hindi ko maigalaw kahit daliri ko sa paa. Nakahiga ako, pero sa paanan ko, nakatayo pa rin yung babaeng nakaputi. Yung liwanag mula sa ilaw ng dorm, medyo mahina, pero sapat para makita ko ng malinaw na unti-unti siyang lumalapit. Dahan-dahan, parang hindi nagmamadali. Parang alam niyang wala akong kawala. Parang may naririnig akong patak ng tubig habang papalapit siya. At pagdating niya sa tabi ng kama ko, nakatayo na siya mismo sa ulunan ko. Hindi ko na mapigilang mapaluha sa takot. Pilit kong pinipikit ang mga mata ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko, hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Tulog lang ako. Pero naririnig ko pa rin siya. Ramdam ko yung malamig niyang presensya. Yung tunog ng dahan-dahan niyang paghinga. Yung bigat ng hangin sa paligid. At nang binuksan ko ulit ang mga mata ko, nakayuko na siya sa akin. Sobrang lapit. At doon ko siya tuluyang nakita. Wala siyang mata.
Yung mukha niya, parang natunaw. Parang naaagnas. May bahid ng dugo sa gilid ng kanyang mga labi. Yung balat niya, parang papel na nilubog sa tubig, luma at nabubulok. At yung amoy bangkay. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero kahit boses ko, parang barado. Tuluyan akong na-paralyze. Pakiramdam ko, ilang segundo na lang, hihilain na niya ako, o sasaniban, o kung ano man ang ginagawa ng mga multo kapag ganitong kalapit. Pero kahit ganun, may isang bagay akong naalala. Mula pagkabata, tinuro ng lola ko, kapag hindi mo na alam ang gagawin, manalangin ka, kahit sa isipan mo lang. At yun nga ang ginawa ko. Sa gitna ng takot, paulit-ulit kong sinasambit sa isip ko, Our Heavenly Father, in Jesus' name, layuan mo ako, layuan mo ako. Paulit-ulit, paulit-ulit. Sa bawat sambit, nararamdaman kong unti-unting lumuluwag ang katawan ko hanggang sa nawala ang bigat. Unti-unti kong minulat ng mga mata ko. Wala na siya. Tahimik ang paligid. Walang tunog. Ramdam ko lang yung pagod at pawis na parang binuhos sa katawan ko. Nakahinga ako ng malalim. Nakagalaw na rin ako. Pero hindi ko naisip bumalik sa tulog. Umupo lang ako sa kama. Tulala. Nakabukas ang ilaw buong gabi. At bago pa sumikat ang araw, kinuha ko na ang gamit ko at tuluyan nang umuwi. Nang sumikat na ang araw, hindi na ako naghintay ng kahit anong announcement. Kinuha ko na agad ang bag ko, lumabas ng dorm 6 at tuloy-tuloy na akong umuwi. Wala akong paalam, wala akong tinanong. Tahimik lang akong lumakad habang nakayuko at nanginginig pa rin. Habang binabaybay ko ang kalsada pa uwi, may tanong akong paulit-ulit sa isip ko. Totoo ba yon? Gising ba ako? Bangungot lang ba to? Sinubukan kong i-rationalize. Baka pagod lang talaga ako. Baka dahil sa kwento ng lalaki sa labas, nadala lang ako. Baka sleep paralysis. Oo, narinig ko na yan dati. Yung parang gising ka pero hindi ka makagalaw. May hallucination, may mabigat na presensya. Pero bakit ganun kadetalyado? Bakit naaamoy ko pa siya hanggang ngayon? Pagdating ko sa bahay, hindi muna ako pumasok sa loob. Umupo muna ako sa terrace, nagkape, tahimik lang. Tapos, tinignan ko ulit ang oras ng cellphone ko, 6:17 AM. Binuksan ko ang front cam ng phone ko. Tinignan ko ang sarili ko. Maputla. Namumugto ang mga mata. Parang hindi ako sa Hayden. Parang may ibang aura. Hindi ko maipaliwanag. Pero may parte sa akin na natatakot talaga na matulog ulit. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, naisip kong baka hindi lang totoo ang mga multo. Baka may mga lugar talaga na may iniingatang dilim. At ang dorm 6, isa na siguro sa mga yon. Ilang araw akong hindi mapakali. Hindi ako makatulog ng maayos. Minsan sa gabi, bigla akong magigising. Hindi dahil may nararamdaman ako, kundi dahil baka nandun siya ulit. Yung babaeng walang mata. Yung muka na parang naaagnas. Minsan nga, habang nagsisimba kami ng pamilya ko, napapatingin ako sa altar. Tapos, bigla ko siyang naiisip. Nakatayo lang, nakaputi. Naging mas mapagmasid ako simula noon, lalo na kapag pupunta sa mga events o kapag mag-overnight sa ibang lugar. Hindi na ako basta-basta pumipili ng dorm. Hindi na ako basta-basta natutulog ng mag-isa. At hindi na rin ako agad-agad nagdududa sa mga kwento ng iba. Kasi minsan, kailangan mo muna maranasan mismo para maniwala ka.
Simula nung gabing yon, marami nang nagbago sa akin. Simpleng overnight event lang dapat, pero pag uwi ko, parang may bahagi ng pagkatao ko na naiwan sa dorm 6. Bawat tunog sa gabi, bigla kong iniisip kung may papalapit na naman ba. Bawat pagtingin sa salamin, iniisip ko kung may nasa likod ko ba. Minsan, kahit nakatambay lang ako, parang may malamig na hangin na biglang dadaan at agad kong naaalala ang puting bestida, ang babaeng walang mata. Hindi ko na ito ikinuwento sa mga kasama ko sa event. Baka isipin nila na babaliw ako o baka isipin nilang gumagawa lang ako ng kwento. Pero sa mga tulad nating tagapakinig ng Darker Room, alam natin may mga bagay talagang hindi maipaliwanag. At kung isa ka sa mga mahilig sa overnight events, retreats or seminars, minsan kahit akala mong normal lang ang gabi, may mga lugar na may sariling kwento. Mga kwento na hindi mo maririnig sa host pero mararamdaman mo sa hating gabi habang nakahiga ka at biglang may naririnig kang nahulog sa kusina. Ngayon at napakinggan nyo na ang kwento ko, gusto ko lang magpasalamat. Salamat Sir Dark dahil pinakinggan nyo ang kwento ko. At sa mga nakikinig ngayon, baka hindi lang ako ang nakaranas ng ganito. Baka ikaw rin. O baka ikaw na ang susunod. Kaya kapag may kumatok sa kwarto mo ng 10 oras ng gabi o may naramdaman kang malamig na hangin kahit sarado ang bintana, tumingin ka sa salamin. Baka hindi lang sarili mo ang makikita mo.